Isabela, yung panganay ko, parang nagugutom siya. Hindi siya nagsasak sa akin. So, ang ginawa ng mga healthcare professional dun sa hospital, binigyan siya ng formula milk. Dahil nga nasanay na siya sa bote, at dahil cesarean ako sa first child ko. So, at dahil nag-post-clamp siya ako, after ko manganak, bigla akong nag-high blood. So, nagstay ako sa hospital ng 5 days, kami ni baby. So, hindi siya talaga sa akin nagsasak. Pag uwi namin sa bahay, nag-try ako mag-pump, nilalagay ko sa bote, yun yung naiinom niya. Nag-mix na kami noon kasi nga nakapag-formula na siya at tapos nagpa-pump ako. So, hindi nag-last yung ganong setup kasi madidrain at madidrain ka. Dahil hindi naman consistent yung sucking, yung lahat hindi na-stimulate yung paggagatas ko. So, nabuntis ako 2022. Dito ko na ipupush na magbe-breastfeed ako. Nangyari din na naman yung pagkapanganak ko dahil wala na naman akong gatas. Pero ang maganda yung pediatrician namin this time, hindi siya pumayag na mag-formula. Wala siyang nasasak. Okay lang ba yan? Okay lang yan. Pasak mo lang ng pasak. Hanggang 3 days, hindi yan magugutom. Nabuhayan ako ng loob, pwede pala. Kasi magsasak siya, wala naman siya napapala. Pero tinuloy-tuloy ko lang. So enough, after 3 days, wala pa nga, 2 days pa lang, meron na akong breast milk. At tuloy-tuloy na since then. So, para lang ma-make sure na healthy si baby at ako. So, may mga times na hindi talaga ako nakakapunta ng opisina. Mas work from home yung setup sa akin. After giving birth, ganun din. Dinadala ko siya kapag malapit lang yung within Luzon na land travel. May sasakyan, may sariling sasakyan. Komportable kaming dalawa. Lalo na siya, yung baby. So, ang napansin ko talaga, hindi siya nagsakitin. 2 months, nagkaroon ako ng flu. Natatakot ako mag-breastfeed kasi nga baka mahawa ko siya. Nagbasa ako, sabi nila parang nagbibuild ng immune system yung bata. Kapag pinapa-breast milk, parang filtered na yung breast milk ng viruses niya para labanan yung virus na yun. True enough. Hindi siya nagkasakit. Hindi pa kami na ospital. Buti naman. Nung panahon na feeling ko ay kulang, nag-supplement ako ng malunggay, parang malunggay supplement. Aba, tumutulo na. Gusto ko makapag-stock. It turns out, ayaw niya sa bote. Meron palang nipple confusion na tinatawag sila. Sayang naman kasi hindi may inom. So, doon ako magdo-donate na lang ako. Kakilala ko sa hospital, ang nabanggit niya sa akin, marami daw nangangailangan ng breast milk. Doon sa NICU, o Neonatal Intensive Care Unit sa hospital nila, makakatulong yung breast milk ko kasi wala pang 3 months ako na postpartum. Yun daw yung pinakamaganda sa breast milk ng isang nanay. Di natuwa naman ako kasi magiging paraan pa yung pagbe-breastfeed ko sa anak ko nang makatulong sa ibang tao lalo na sa ibang babies. Malusog yung bata na naka-breast milk, di ba? Alam natin yun. Ang nutrisyon ng bata nasa atin na nandirito na I-grab natin yung opportunity na makapagpalaki tayo ng mga batang malulusog. Kasi nagpapalaki tayo ng mga bata na kakalinga sa ating bansa sa susunod na henerasyon.